Nag-inspeksyon ang Board of Inquiry sa Mamasapano, Maguindanao kung saan nangyari ang madugong engkwentro. At isa sa kanilang inaalam, bakit hindi nakatulong ang 300 SAF Commando sa kanilang mga kasamahan na naipit sa bakbakan. Mula sa Maguindanao, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Vicky, may security risk ang pagpunta ng PNP Board of Inquiry sa Mamasapano encounter. Pero dahil isinagawa nilang inspeksyon, ay nagkaroon naman ng kahit papano'y linaw ang ilang mga mahahalagang tanong tungkol sa enkwentro. Sa security briefing ng 601st Brigade bago tumulak ang PNP Board of Inquiry sa Mamasapano, Maguindanao, ipinaliwanag na posibleng umatras ang may 50 BIFF sa Mamasapano. Tumulong ang MILF sa perimeter security ng BOI. Ang objective namin dito is to find out what is the prevailing operating environment, what were the factors that actually contributed dun sa tactical operations. Dalawang tanong na gustong mabigyan pa ng linaw. Una, bakit hindi nakapagbigay ng reinforcement ang 3 kumpanya ng SAF sa napuruhang 55th SAC? Naglakad ng BOI ng ilang kilometro at tumawid ng 2 ilog para makita ang posisyon ng reinforcement. Unang pinuntahan ang posisyon ng 41st SAC, may 500 metro mula sa highway. Para marating ito, kailangang dumaan sa marupok na tulay. Nakahiwalay ang 41st SAC sa 42nd at 45th SAC sa isa pang ilog. Pero 500 meters na lang ang layo ng 2 reinforcement company mula sa 55th SAC na halos lahat naubos. Nagsilbing guide ang isang team leader ng SAF at kwento niya kung paano sila pinutukan kaya't lalong hindi sila nakapagbigay ng saklolo. Sa obserbasyon ng BOI, hindi na nakalapit ang reinforcement dahil sa isang malaking kahinaan sa Oplan Exodus. Ang exit plan, panggabi lang. Kaya nang abutan sila ng araw na wala ang major advantage ng kanilang night vision goggles na sila lang ang makakakita sa kalaban. Maliban sa hindi nila kabisado ang terrain at pinapuputukan na sila ng kalaban. Isa pa raw na blunder, wala ang reinforcement sa dapat nilang posisyon na nailatag sa exit plan dahil nahuli sila ng pagdating dahil hindi nila kabisado ang terrain. Ang ikalawang tanong, pwede kaya sanang nasuportahan sila ng artillery fire ng Army? Nang inspeksyonin ng BOI ang ground zero kung saan napuruhan ang mga SAF Commando, pwede raw sana. May 1 kilometro ang layo ng mga bahay ng mga sibilyan mula sa enkwentro, kaya't pwede sanang napatakan ng bomba ang kalaban. 150 meters ang kill radius ng bomba, 300 meters ang layo ng 55th SAC sa kalaban. Hawak daw ng militar nung araw na yon ang eksaktong grid coordinates ng pwesto ng SAF, kaya't kahit patak lang ng bomba para panakot sa kalaban ay maaaring gawin. Hindi na napuntahan ng BOI kung saan pinatay si Marwan na 2 kilometro ang layo mula sa ground zero dahil sa presence ng BIFF. I'm very confident na it should have been kung nasunod yung plano, confident ako na magandang kinalabasan nito. With respect to yung development during that time na nakita sila sa kalsada, i-interpret yung presence nila ron vis-a-vis kung yung nire-request nilang reinforcement from AFP. So, ang titingin yan, perhaps, yung ating Board of Inquiry. Vicky, ayon sa isang source ay malaki sanang maitutulong sa investigasyon ng PNP Board of Inquiry kung maging si Pangulong Aquino ay makapagbibigay ng kanyang affidavit. Ganun pa man ay handa na raw ang final report ng Board of Inquiry by the end of next week at isusumite nila ito kay OIC PNP Chief Leonardo Espina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.